Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by 1st District Board Member, Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang umaga sa probinsya ng Sorsogon at sa lahat ng kalapit na probinsya ng Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Albay, Ilocos Sur. Ilocos Sur ang layo nun, Camarines Sur pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Issue Ora Mismo. And sabi ni Jojo, hanggang ngayon daw ba hindi kayo Soreko matunawan sa kanya? Sinabutan niyo na ang program niya. Nawala lang naman ng ilang saglit. Ayan, ilang parang kung saan mamamaalam na, kung saan umiinit na mga birada ni Jojo, saka naman kinat yung kuryente. Parang ang saya-saya. Anyway, sabi nga nila, kung ano man ang rason ng Soreko, nasa sa kanila na yun. Tapos na ang programa. Naputol na. Yan. Ibig sabihin, finish na. Okay. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube, mga kaibigan, ang ating programang Issue Ora Mismo. And siyempre, magiging tuloy-tuloy na ito baka next week kasi dapat ngayon ang launching ng programang Diretsahan ng MASO. Ang grupong MASO Media Association of Sorsogon. Medyo na-move ito baka next week, every Wednesday. Yan. At patuloy pa rin ang programang kasama mo si Jojo Monday and Wednesday. And si Kaki naman at kagawad na tidyata ng Balete, kaagapay sa umaga, Tuesday and Thursday. And pag Friday with Cap Arles Hanaban para sa programang Pait Sana. At Saturday, itong mabigat, ang Bantay Barangay. Bantay Barangay, 7 a.m. with Director Angel Hanoras. Bantay Barangay. Nobody's perfect. Tao lang tayo. Nagkakamali. Yan.
At pag 12 noon, ang The Power of Us. The Power of Show, Sonia and Ma'am Charito Escudero, direct from USA. Yan, dumadami ng programa. And abangan mga kaibigan, ito ang kapanapanamik na aabangan ninyo. Baka mag-start na ito sa Monday. Ang programang Maratana with Roland Ariola sa Bicol TV na. Yan, okay, Monday to Friday. Maratana with Roland Ariola, Kagawad Roland Ariola. 6 to 7. Yan, bago kaagapay at bago magkasama. Okay, kasama mo si Jojo after Maratana sa Monday na po. October pa yun nandyan. Doon, November. Ganda ng kalendar natin, di ba iba? November 11. Ayan. Abangan nyo po. At syempre, patuloy pa rin ang ating mga programa. Programa ng Sureko 2, ng PNP. Dito lang po yan sa nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. And syempre, kasama rin natin sa labas. Yan na mga kaibigan ng ating mga kasama. Break muna tayo sandali. Narito ng ating veterano na hindi mahilig sa veterana. Okay, si Councilor Nestor Baldon sa pagbabalik po namin. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Mamaong, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Welcome mga tugang sa tuyang programa sa kaduang kaptang kan programa niya itong Isyu ora mismo. Munyan na daw ni Miyerkules, pecha at 13. Tama. 6 pa. Advance kita ng 1 week. Okay, so mga tugang mga kaibahan tangunyan, ang veterano sa gabos na pagsiservisyo, counselor na, kapitan pa, Cap Nestor Baldon. Cap, good morning. Good morning, Tabisaw. Good morning sa gabos na inaabot sa programa mo. And siguro sa gabos din po sa Sorsogon City. Good morning po sa inyo gabos po. This is City Councilor Baldon, Barangay Captain man po diretso sa Pampang, and the Liga President po ng Sorsogon City. Okay. Sabi nga ni Cap, sa gabos sa inaabot kan programa niya to, ay naabot kay ni ang bilog na mundo sa very high-tech na bagangon yan, ang pag-broadcast via internet. Kahit saan kasulok-sulukan kayo, pag meron kayong signal ng internet, maaabot nyo kami. And of course, mga tugang, sa pagpasir nga po ni Kagawad Baldon Digdi, siyempre, ini po kumbaga part 2, kan naenot na siyang imbitaran Digdi, ang naenot, itong makondukta siya ng investigasyon. And this time, siguro to make it complete, maaraman ta po kay Kagawad Baldon, ang last bagatabi Kagawad, yes. Kumbaga may mga nagkumpisa na sa imo, may nagtuga na. So ano na po ang naging kasunod ka ito? Again, good morning po sa gabos. Regarding po dito po sa tatagalogin ba natin? May mga nakakalobi ko lang. Okay. Regarding po doon sa sinasabi po ni Sao na tungkol nga po doon sa mga kababayan natin dito sa Sorsogon City na parang na-scam po when it comes to the pag-issue po, pagbigay po ng tricycle franchise. It so happen po na ang inyong lingkod po is the chair of the Committee on Franchise. And during the time din po sa unang segment po ng programa na to na nung nag-attend po ako rito, pinaliwanag natin kung paano nangyari na nagkaroon ng scam. And I have promised that I will conduct investigation. Talaga pong tinutukan po natin kasi hindi naman po bilang city councilor lang ako ngayon, dati rin po akong 31 years din po akong naging police officer po. So ginamit ko po yung nalalaman ko rin po sa and the root of that intiro po kayan na mga sitwasyon na found out na po natin, and as a matter of fact po yung medyo sinasabi nating culprit, yung mga involved, umamin naman po sa kanilang umamin naman sa kanila. But sabi ko nga sa kanila, hindi kami basta-basta makapag-interfere because lahat po ng dokumento, lahat po ng mga papel na ginamit nila o hiningi nila doon po sa mga nabiktima, maski isang pirasong papel po walang pumasok po sa opisina ng franchising section, wala pong nakarating po sa City Hall ng totally scam. Parang sinabi nila na meron tayong kakilala o kung ano pa man ang strategy na ginawa nila. Nagsimula yan sa 8, naging 15. Ngayon parang tumutotal na yata, sabi 35 na daw. But so far yung na-met ko siguro mga 30 na siguro. And I assured to them na wala kaming magagawa doon kasi hindi naman kami ang kausap nila Kasi kung nandun po sa loob, sabi ko nga, hindi ako mag-aatubili, maging sino man siya, walang sacred cow, basta malaman po natin kung sino po ang involved doon. And during the conduct of investigation po, nagpabago-bago na po ang testimony po nitong sa marami na nga po na nakakatawa na, yun kaya daw sila naniwala na may contact daw sa loob kasi yung contact daw nila, naka-uniforme naman daw ng city government uniform. Pagkatapos po may ID naman daw. Kiningi ko ang pangalan. Tinanong ko sa HR kung mayroon pong ganong tao. Wala naman po. From the regular employee to the contractual to the job order, wala pong ganong tao. Yun ang sinasabi nilang kapangalan. So, pinakita pa nila yung account sa Facebook na yun daw ang kausap nila. Pero parang narig na yung Facebook account na yun Sabi nga ni Pero di ganon po. Pero sa pag-iimbestiga po
hindi pa naman yan pwedeng mangyari dito sa Sorsogon. Sa matter of fact, maliit lang po ang City Hall ng Sorsogon. Yung sinasabi nila na may taong nagpanggap na opisina, doon, dinadaan-daanan po yun, hallway po yun na dinadaanan ng lahat ng mga empleyado. Halos magkakakilala po ang mga empleyado po dyan. So, totally, wala na yun. Ngayon, sinasabing may ID, binigay ang pangalan, pinuntahan ko yung gumawa ng ID ng Sorsogon City kung meron silang na doon. Wala din daw silang ginawa doon. Wala daw ganung pangalan. Sa record nga, sabi ko nga ng HR, sa human resource namin, wala rin. So, nagkandak hanggang po na nalaman natin na meron palang lugar doon. Di ko alam kung nabanggit ko na sa iyo na meron palang lugar doon sa Baco na parang ginawa nilang opisina daw pa rin. Na sabi daw, dinadala daw doon ng isang jeep o isang service na L300 na may tatak daw ng city government. So, ang ginawa ko naman, kinausap ko yung ating city administrator. Tinanong ko kung ilan ba nakaisa sa atin. And pinatawag ko po lahat ang driver noon. Pati yung driver po nung mga natanggal na, yung mga job order. Tinanong po namin sila kung ano. So far po, wala po talaga. Ayun, siguro, pwedeng siguro sa nakisakay or whatever, pero hindi naman yon. Tapos parang pinalabas lang na ganon. So, but since na umamin yung tatlo, pinapangalanan na kasi talagang alam naman si Gina Lasay, si Joy Naduliente, yung isa si medyo yung isang yung lalaki. May admittance sila ng guilt na nila kasi there was an agreement that on September 30 ibabalik nila yung pera. Kung nandun kami, pero doon hindi totally ako makapagpatawag ng official na hearing. Because hindi naman siya wala naman nagreklamo sa amin. Parang nag-interpre lang kami. Pero inimbitahan ko sila doon actually sa session hall. Nag-usap-usap kami. Kauna muna bilang chairman, kinausap po sila. At kayo kako ang mag-usap-usap ang nabiktima tsaka yung nambiktima. It was agreed upon sa kanila internal agreement. Nandun din si City Vice Mayor Eric Juneda. At may lahat ng empleyado kasi hinarap ko pinatuturo ko sa kanila wala man kasi yung empleyado na doon sa franchising section. So, nagkaroon ng agreement, nagpirma sila doon, nababayaran nila, ibabalik nila na September 30. Pagdating ng September 30, humingi yata ng extension, napunta naman yata ng October 15. Tapos napunta naman yata nung katapusan. Kaya nagkakagulo na ngayon kasi wala naman with your respect doon po sa Miss Gina Lasay, tumutulong po ang mga anak niya, nakikipag-coordinate sa akin na willing naman sila na magpartid na doon. Sabi niya, the only problem now is hindi naman pwedeng pera lang nilang bumalik doon kasi napaghati-hatian na yung pera. So yung dalawa, hindi malaman kung yung Joy na Del Monte, nandun daw yung bulk ng Joy Doliente, nandun daw yung bulk ng but still they've committed. Pati yung Joy Belmonte, Joy Doliente, nag-commit. Kaya lang 3 beses na. So ang iba pumunta sa barangay hall sa Pangpang, yung mga kapatid natin na Muslim, nasa Mataro pa kahapon sa session, pumunta rin sila. Minute ko sila sabi ko nga sa kanila, isa lang pareho na sinabi ko doon sa sa barangay hall sa amin nung pumunta siya. Sabi ko, isa lang ang may tutulong ko sa inyo. Hindi ko kayo mabibigyan ng action basta-basta kasi totally walang involvement yung city government. Kaya ngayon, sabi ko official din, ang walang ibang paraan kundi filean nyo ng kaso. At sabi niya, bata ngayon, inutangan nyo mo. Sabi ko, I'm willing to dole out sarili kong pera para makapag-file kayo ng kaso. That is my commitment, personal commitment to just to prove na kaya na tutulong tayo sa kanila. Kasi sabi ko, hindi nyo mapipersa yan kung hindi nyo gagawa ng aksyon. So yun ang parang tawag nito yung senaryo na nangyayari ngayon kasi hindi na sabi si Joy Belmonte, si Joy Doliente medyo nagtatago-tago na raw. Sabi ko magtago man siya pag lumabas ang warrant, hulihin. Nasa sa kanila na yon. Kasi large scale stapan labas niyan kasi marami yun Kung isipin ang city government, biktima rin. Kasi nagdadrag ang pangalan. Oo nga. Actually, may nag-threat nga na isang biktima na
magpapile daw ng kaso. Sabi ko, ako nag-i-initiate na mag-file ng kaso para mabawi. Pero magpapile daw yata ng kaso, isasama daw ako. Sabi ko, welcome ko, isama ka ako. Kung sino pang gusto nyo isama nyo. It's your prerogative. Pero siguraduhin nyo lang, sabi ko, na tatama, na magandang ipapile yung kaso. Kasi sabi ko, pwede kung may involved din ang pangalan ko, na wala ako talagang involvement, may action taken din akong gagawin. Kasi, tumutulong na nga, sabi ko, tumutulong na nga. Hindi ko kasi masisi din yung mga tao na mga naloko. Kasi na biktima na nga, sisisihin mo pa. Pero sa totoo lang, kung akong tatanungin, saan naman lang, iyon ang sinasabi natin, hindi masama ang magtanong. Kung nagtanong man lang sana nung panahon, kasi marami isang tao lang pumutok na dapat yan eh. As a matter of fact, siguro nabanggit ko na rin sa iyo, na nakarating ako hanggang doon sa BJNP. Kasi may tinuturo na isang tao doon na yun daw ang tagabukas ng opisina doon sa Bacon. When in fact, yung mismong may-ari ng tinuturo na isang kagawad po, barangay kagawad po ng I think Del Rosario yata, si Chanda, wala naman sir umuupa dyan. Kasi kung nag-test, may talagang nag-uupa doon, solved na yun. Kasi may niya na may nung barangay kagawad Chanda yung kung sinong doon. Araw-araw sabi niya, dumadaan ako doon dahil may resort naman siya sa unahan. Walang tao dyan. Ngayon yung sinabi nilang babae na kasama nila doon, I found out na nakakulong sa BJNP. Ang problema, nagsimula daw yata ang operation nito something February ba or March. Yun, October pa, nakakulong na sa loob ng, attested by the jail warden and also the provincial the guard. So, ibig sabihin, and then, doon ko na found out na, ito palang ito si Joy, kasama rin sa kaso dapat doon. For whatever reason, hindi siya na doon. Pero na-involved na doon sa isang scam na yun. Na yun nakakulong ngayon yung batang-bata pa, mga 19 years old siguro yung bata, 19 or 20. Nakakulong ngayon sa But hindi yun related dito sa sa tricycle. Ibig sabihin, may record na to may record na itong Joy Doliente na yon. Talagang kumbaga ang daming kinalad na tao nito. And kagawad ini nga ni po na bagang ang post ni kasamang Bobot Strupigan Laguna na ang pangapunan niya, Mayor Esther Amor, kailangan po general revamp sa City Licensing Office. Maawa po kayo sa mga biktimang tricy operator. Ang pagsasabi niya, ba din yung mga Ganito naman masabi ko dyan. With your respect po, kay kasamang Bobot, Laguna. Bakit naman po i-revamp ang opisina na wala naman pong involved doon. Yun nga. Ang sabi ko nga, maski kung nakak-recover lang ako ng isang dokumento, na isang papel doon sa lahat ng aplikante na yon na na-scam, na pumasok doon dahil may nag-transaction, sandali lang po yun kasi yun ang pangako ko sa kanila. Nung kinausap actually, walang tumatanggap na konsehal dyan sa bilang chairman ng Committee on Franchise. Kasi noon pa man, alam mo na yan Andiyan ka pa rin sa city, masalimutan talaga. As a matter of fact, mayroon na natanggal na department head dyan. Na section chief. Nung mga nakaraan, nakasuhan, 3 tao natanggal. Ganon din ang pangako ko sa kanila. Nung umupo, sabi ko kay Vice Mayor, Vice, tanggapin ko yung pwesto niyan, pero suportahan nyo rin ako kakot, lilinisin ko yan. Sa panahon ko po, medyo natigil. Sabi nga, not totally eradicated yung bentahan ng tricycle franchise. Kasi kaya po magulo, may bentahan po binibenta po yung tricycle franchise na hindi naman dapat mangyari because a franchise is just a privilege na binibigay ng gobyerno. Tama. Kan nauso na yung bentahan. Sa watch ko po, sa on my watch po, natigil ko po yan. Although may lumulusot pa rin pa isa-isa, pero natigil ko po yan. Kaya nga galit na galit sa akin kasi sabi ng iba, bakit kung may sakit ba ang pamilya namin, kung ganito ba ang pamilya namin, o kung kailangan namin ng emergency money, hindi namin pwedeng ibenta yan. Sabi ko, ibenta. Walang nagkiklaim ng tricycle nyo na ibenta nyo or whatever. Pero hindi kasama yung tricycle franchise because that is actually owned by the government. It's being only given to you as a privilege. So natigil po natin yon. Kung meron pa man po under the table, ang nasasabi ko lang sa kanila, hindi matatransfer yan sa inyo na franchise. Maski mabiling yan, hindi matatransfer. So again, dito po through this program of SAO,
kinakausap ko po yung mga nag-iisip pa rin po bumili ng prangkisa po. I-clear nyo po yan kasi pag bumili po kayo ng prangkisa, mayroon pa rin mga ilan nagbebenta, hindi po yan matatransfer sa inyo. Pwede pong ibenta uli yan sa ibang tao nung tao nagbenta sa iyo. Kasi 100% po hindi makiklear. Doon naman po sa nagbebenta, meron din po yung repercussion. Pag binenta nyo po yun, let's say binigay mo doon sa pinagbilhan mo, hindi matatransfer yun. Sa pangalan mo pa rin po yun. Once na aksidente po yung tricycle na yan po, bilang owner na sa iyo nakaregister dyan, ikaw pa rin po ang mananagot niyan sa ano. Kumbaga, pagdating sa... pwede mong i-deny na... Hindi, sabihin mo, ay hindi. Binenta ko na? Hindi, sabihin niya, yung may-ari niyan, hindi ako. Although, binili mo na yun. Kasi hindi pa na-transfer yung pangalan sa iyo eh. Both ways, may mga repercussion niya. Sabi ko nga, yung nakabili, baka akala mo sa iyo na yun, pero hindi sa iyo yun. Pwedeng ibenta yun sa ibang tao na mawawala yung pera mo. Pero akala naman itong nagbenta, nakapanloko siya, kung ma-accident sa tricycle sa kamay ng ibang tao, being the registered owner of the vehicle, of the tricycle, sa iyo pa yung prangkisa ng kapangalan, ikaw lahat ang mananagot din doon. Pero balik tayo din kagawad sa ilan total nung mga nabiktima naman ngayon? So far, part by part kasi may nakakarat akong 15. Sabi nila sa akin, more or less 35 daw. More or less po. Again, andons kasi ang the last figure na nasa record is 24 eh. Pero nadagdagan pa daw. Yun talaga, nakaharap ko talaga yung mga tao na yun. Kaya sabi ko nga, kung sino pa man po, sabi ko, lumabas kayo kung para at least malaman. Pero not necessary na po na mag-point tayo ng mga blame kung yun doon po sa nabiktima, masakit ang loob, inutang talaga yung pera, kung saan pa kinuha, ang iba, tawag nito, OFW, na pinaghirapan yung pera. Talagang masakit po. Kaya lang, all along, nagtanong-tanong man lang po sana yung Tapos sabi ko nga, ulitin ko po kay kasamang Bobot, with due respect po sa kanya. Ang mapasabi ko lang, every now and then, nandun na mga nagpapaho na, wala pong na-involve. Pangalan ko na po, ang gagamitin ko dyan po bilang city councilor, na wala pong na-involve doon po sa na yon. Ang tanging pagkakamali lang siguro noon, kasi sinasabi po nung mga nabiktima, pag tumatawag daw itong 3 scammer, may kausap daw sa loob. Ngayon, sabi ko sa kanila, naririnig nyo ba kung may kausap ba talaga o wala? Bukas ba talaga ang cellphone? Naka-loudspeaker. Ngayon, kaya daw hindi maibigay yung prangkisa, it so happen nun, kamamatay lang ni Mrs. Permi ako wala talaga doon dito. Siyempre, nagpapano. Ako, ang reason nila, kaya daw hindi nare-release kaagad, dahil wala daw yung chairman, hindi ko daw na ipapasok sa session. So, nung bumalik ako nung mag-session, tiyempo doon, yun ang binigay nilang date. Ang daming tao. Unang session ko rin, mula na mamatay si Mrs. Pumasok, nag-attend ako ng session. Sabi ko, anong ibibigay sa inyo? Wala mang dokumento dito, sabi ko. Wala mang papel. So, ganong kalawak ang nila pakatapos. Nila yon yung, ba tawag nyo? Yung ini-inspection. May term dyan eh. Medyo matanda na. Yung roadworthy. Pinapunta doon ang Trenton Tricycle, nag-roadworthy, Sabado. Galit na galit yung mga nagtatricycle. Sabi ko, hindi pa kayo nakahalata. Roadworthy, Sabado. Wala namang empleyado na pumasok. Sabi ko, hindi pa kayo nagreklamo noon. Hindi pa kayo, nadagdagan pa ang biktima, sabi ko. Bakit ka ako, hindi pa kayo nag-ano noon? Naniwala naman daw sila kasi may binabanggit nga na ganito, may binabanggit. Pinatawag ko yung lahat ng mga tao na yon. Tapos, ito ba, kilala nyo to? Hindi naman po. Ito, kilala nyo to? Hindi naman po. Hinarap ko sa kanila. Sabi lang, naririnig lang namin, nakausap daw sa cellphone. Ang problema ka ako doon, maski sa korte, hindi naman natin mapuproba niya. Kasi hindi natin sigurado kung not unless pailan nyo ng kaso yung 3, kung gusto nila magsabit, di sabit na nila dapat sabit. Oo. Pero yung person na binabanggit nila nasa loob ng city or sa Sangguniang Panlungsod. Opo. May mga name ba sila kagawad na binanggit? May mga name lang, yung mga tao, pangalan lang na first name na ginagamit. Kaya lang, ko na lang kasi naawa rin doon sa mga tao, sa totoo lang.
Yung isa nga, nag-ano lang. Yung, hindi naman sanay sa ano eh. Talagang, sabi ko sa magulang, bantayan nyo na. Kasi hiyang-hiya na, umiiyak doon, kilala nyo ba ako? Sabi doon sa mga biktima, hindi nyo naman ako kilala. Sabi niya, hindi naman kami ganyan, pamilya namin, ganito. Sabi naman ng biktima, hindi naman kayo kilala namin, sabi niya. Nababanggit ng pangalan nyo, sabi niya, naririnig lang namin. Mga dalawa, sabi ko nga, sabi ko, nandito na yung tao. And I do believe, sabi ko nga, I do believe na doon sa franchising section na yon, again, with due respect to Bobot, wala akong naniniwala. Kasi yung mga sinasabi dyan, minsan, ang style dyan, kung meron, yung may magpa-follow up, yung style ba sa mga opisina, parang kung saan na mapunta, papalo para mabilis kaya, ganyan. Pero yung mamanyobradahin yung dokumento, it's impossible kasi dadaan sa akin yon. Dadaan kay Vice Mayor yon. Bago pumunta kay Mr. Pereras para naman doon sa MTOP. Imposible po, hindi po na ano yun eh. Ang pinakamasaklap nga po doon, lahat po na nabiktima doon, maski single paper, isang piraso, walang pumasok po sa ano. So, paano naman po may involve ang franchising na wala naman po, kung prinasis yun, para yun nung tinanggal natin mga noon, yung kinasuhan natin yung head, pumasok doon yung mga dokumento. Nandun lahat. Ito, maski isang pirasong papel, wala pong pumasok doon. Talagang totally scam po ang nangyari po. Pero ang sabi ko nga po sa kanila, whatever will be your decision, tutulong ako sa inyo. Pero ang number one na masasabi ko, pailan nyo ng kaso kung talagang hindi kayo babayaran. Kasi, sinasabi ko nga doon maski isauli nyo yung pera, kung gusto kayo pailang kaso, diretso pa rin. The crime was been already committed. And that fact, sabi ko, kung talagang kakasuhan, gusto natin talagang malaman yung pinakailalim, may admittance of guilt na eh. Puro meron na sila eh. Yun lang sabi ko eh. So ngayon, kung talagang iniisip natin na meron, na involved doon, pinakamaganda doon, kasuhan para kung magsabi ito sa korte, alam lang kayo lang ang makula o kayo lang ang kung ano dan. Pero sa akin, sa pag-ano ko sa opisina, wala po doon sa franchising. So, yun po ang masasabi ko po na kung meron po tayong impormasyon or whatever is that, welcome ko po kayo na parating nyo, patago, o i-text nyo sa akin, o dalhin nyo po sa akin sa barangay o sa city hall sa opisina ko. Kasi hindi ko po isasangkyon. Maski kanino pa pong bata yan, pag nalaman ko po, maski tao pa po yan ng secret cow pa kung ano pa, aanuhin ko naman po. Tsaka imposible naman po siguro si city councilor na mag-interest po ako dyan. Medyo kilala naman po siguro po kung ano naman po ang status ng buhay ko po dito sa Sorsogon City. Opo. And eto nga, Kagawad, yung isa pa na mga pagdududa nila, may nangyayaring, kumbaga sa Bicol, hinahapinan ang mga empleyado sa Sangguniang Panlungsod. Kaya sabi nila, baka nga si Kagawad Baldon, pighahapinan pa ang mga involved na personahe. Hindi pinsan. It will never happen po yun. Sinasabi ko po, maski sacred cow pa po yan, maski kamag-anak ko pa, kung may kamag-anak ako dyan, maski sino man, it's a promise po. Sa pangalan pa po ng asawa ko po, ng pamilya ko po. May patay na yung Kasi pati nga yung asawa ko na napasama pa nga doon, natsapat doon na namatay si Mrs. Kaya daw hindi naayos yung papeles dahil wala daw ako parati ako nasa Maynila. Ito naman mga tao, naniwala naman, lalong nadagdagan. Sabi niya, pero pagbalik nga ni Kagawad Baldon, ayusin ngayon doon. Kaya sabi ko nga, medyo masakit din. Kaya doon sinasabi na hindi po namin kayo pipigilan. It's your right na kung gusto nindo na magreklamo, kung sino pa man po magrereklamo, kung kailangan po ako isama niyo po, okay lang po yun. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko kung may involved naman yung mga tao doon na talagang walang involved. Kaya lang, bahala na rin po kayo kung ano po ang magiging Pero ako, pinangako ko doon sa Muslim community, sa mga kapatid nating Muslim, doon sa mga ibang na biktima, kung hindi kami mapakasabi wala kaming pera, hindi kami makapag-file, I will dole out sarili kong pera para tulungan kayo para makapag-file kayo ng kaso. Yun lang ako ang kaya kong bigay sa inyong tulong. The rest, when it comes to the franchise, wala po ako may papangako dahil wala naman po talagang franchise na available. And talagang aram ko po, at talagang tinuldukan mo ini during kang time na nag-inventory ka. Opo. Kasi sabi ng iba, bakit marami naman ang binibigyan? Nabanggit mo yung inventory. Ang ginawa ko po kasi nung umupo ako dyan, doon sa medyo late na ever since kasi,
nandiyan ka pa sa noon, magbibitaw, kasi for the information po ng hindi na, 21 years na po akong city councilor. Correct. Nandiyan po ako. Alam ko lahat po halos ang nangyari dyan sa franchising na yan. Magbigay ng 300, ubos. Magbigay ng 500 na franchise, ubos. Magbigay ng 700, ubos. Pinaka-latest yata, more than 1,000 yata yon. Ubos pa rin. Kasi minsan, nandun po yung sabi na pag malakas, nakakakuha, with your respect, doon po sa mga previous siguro ng mga opisyalis din, ng pastod, pahala ka nagkakaanuhan. So, natatago, ang franchise, hindi nabibigay sa proper person, kasi minsan, para ma-ibenta. Doon ang laro eh. Kaya nga, bumbaga natanggal yung may natanggal tayo na section chief nyo, tsaka dalawa pang tao. So, ang ginawa ko po, nung umupo po ako sa inimbentorya ko po lahat yan para ilabas yung tricycle. Doon ko po nakita ngayon yung mga tricycle na wala kasi binigyan ko sila ng ultimatum na ilabas nyo. Yung hindi makapaglabas ng tricycle, talagang walang unit. Meron man namang mga unit, yung mga kawawang tao na nasira na yung tricycle o nasira na yung sidecar. Sabi, sir, ngayon hindi naman namin may pasada, wala kami pa. Mga kano katagal po yan? Ngayon 1 month. O sabi ko, sir, kailangan kasi medyo kulang na po ang tricycle natin. O bibigyan ko po kayo ng 3 months na moratorium, na pipirma. After 3 months po, babawiin na po namin yan. At least 1 month lang hiningi mo, ginawa ko ng 3 months eh. So doon po natin nakukuha, tapos mayroon po palang mga taga-gubat, taga-kasiguran, taga-huban, taga-Castilla. Na-verify ko po yun kasi hiningan ko namin sila ng mga ID ng Sorsogon City. Nabawi po natin yun. Iyon po ang ibinigay natin po doon sa mga nag-apply naman po ng mga waitlisted na tinatawag na maski wala pong franchise na ini-issue yun sa Sangguniang Panlunsod na totally bagong release. Nakakapagbigay tayo ng 1, 2, minsan 5. Doon po yan sa mga nababawi po natin. Yung iba naman, may mga problema talaga, nahuli na nahuli na kung saan, naka-impound na, wala na yung prangkisa, kukunin natin, ibibigay na rin natin po sa iba. Yung namatay naman po, nagpasa po ako ng ordinansa, ako mismo po ang author, na pag namatay, hindi naman po may ta-transfer ang tricycle franchise because ulitin ko, this is only a privilege given by the government. So, ang ginagawa na lang natin, barang ibibigay ko doon sa ordinansa, first priority na mag-apply yung next of kin lang. Kasi baka yun kasi ang pinaghahanap buhay ng pamilya eh. So, ibig sabihin, it's either asawa o it's either anak. Ngayon, pag nag-apply yun, namatay, pag nag-apply yun, pwede namin i-award yun doon sa kanya. But with new applicant, not totally transfer mula doon sa patay. New applicant. Opo. And, kagawad, sa po nindo, sa pagkaaram nindo during the investigation, nasa pira po, ang kantidad kan more or less yung pinakamababa na naibigay doon sa nag-offer sa kanila yung mga sabi natin mga scammer ito eh. Kasi may mangilan-ngilan daw na 28, may 30 pero karamihan daw 35. So kung iisipin natin, medyo malaki talaga yung involved na pera. Kaya nga, sabi ko ilabas nyo yung pera, sabi ko, kung kaya nyo pa. Pero alam ko, sabi ko, mahihirapan kayo. Pero sabi ko, sa ayaw niya, sa gusto ka ako, may pananagutan kayo kako sa tao, hindi lang sa tao, sa batas. Isa pa nga sinabi ko doon sa 3, hindi ko sinasabi doon na malay mo dyan kako, may magdilim ang isip dyan kako dahil sa inyo kako na ginawa nyo kako. So gawan nyo ng paraan kako yan. Pero yung record po, maski sinabi ko po na hindi po kami nag-interfere doon sa negotiation ng bayaran, meron po akong file na may kinuha po ako doon sa mga pinirmahan nila po. Talagang ang kasi Kenny kagad, talagang malay mo, imbis na magamit sa iba yung pera, sinapalaran. Oo, yung mga na-involved doon kagad, sabi mo kanina, nag-promise na sila, nagpumirma na. Yung isang yung taga-Balogo, si Jay. Yung pangalan ko si alam naman eh. Yung Jay na Lasay, actually hindi rin kundi yung pamilya mismo na siguro naapektuhan din na talagang gusto tulungan yung The only thing na nagiging problema daw nila. Sabi ko nga, hindi lang magre-raise kayo para ma-soli yung pera. Hanapin nyo kako yun. Kasi without that, hindi pa rin kako masisettle yan. Kasi pinaghati-hatian ng pera eh. Tama. And in the part of Miss Lasa, hindi niya susuluhin yun. 3 sila eh. Kahit yung mga pamilya nun. Hindi kasi, pwedeng suluhin yung pagbayad. Yung nakalimutan yung pangalan ng lalaki na involved eh. Medyo matanda na rin. May 3 akong nabawi sa kanya. Hindi pa nare-remit, hindi pa napapaghati-hatian.
So, hindi na sila kasama sa bilang kasi sinuli nung tao na yun doon sa kununan niya nung na-found out ko. Naibalik yung 3. Walang bawas. Yun lang ang 3 nakabalik kasi hindi pa na, ang tawag dito, hindi pa na chop-chop. Hindi pa na chop-chop yung pera. Pumutok ngayon. Eh sabi ko nga kung hindi ba naman scam yan. Pati yung driver ko ng basura sa barangay ng Pampang, nayari. Sabi ko nga, sinisisi ko nga, putagis ka akong chairman ng Committee on Franchise, nag-apply ka ako doon, hindi ko man lang nalaman, tapos ka ako, nakipag-negotiate ka ako sa nakipag ano ko dyan, inutangan din yung pera. Sabi po ni, ano ba ang mga message sa tuyo? Sige po, sabi ni Ma'am Carmen Deliosa from Australia ito, sa akon po, damo nagbebenta sa akon, I refuse to buy it. Si Roland Ariola, good morning. ABC President Cap Baldon. Si Maestro Obet, good morning. Padisaw and Veterano Consel Nestor Baldon. And si Ma'am Carmen, ang sabi niya, how much po ang price ng prangkesa? Wala pong presyo po yan. Ang alam ko, mahigit 1,000 lang ang babayaran nyo sa documentation processing po. yan. Sa processing lang po yun. Yun nga sinasabi ko nga po dyan eh. Kung makakapag-antay, bakit hindi naman po? Pero hindi naman outright ang baliban na lang kung talaga merong mag-i-issue kami na hindi naman kami makapag-issue sa Sangguniang Panlunsod in a way na sabi nga, mag-aanay tayo ng yung road capacity measure nato na kailangan na bang dagdagan? Kasi kung kailangan dagdagan, hindi naman outright dagdag solution ang dagdagan ng prangkisa. Kasi meron tayong coding eh. Pwede nating ilip nga yung coding kung talagang kulang na yung tricycle, di ba? Kaya lang, marami ng tricycle, kaya kinode. Ibig sabihin, hindi kasi solusyon yung mag-i-issue yung sangguniang. Pag-usapan namin sa Sangguniang Panlunsod na mag-i-issue ng panibagong franchise para lang mapagbigyan yung mga humihingi. Kasi sila rin mag-aagawa na sa paghahanap buhay kung lalo pang dadagdagan po. So yun na lang po muna yung doon eh. Sabi ko nga po, kung yung mananakay, after the assessment, talagang mapatunayan natin kulang na talaga. Sabi ko, magsulat kayo, kulang na talaga ang tricycle na nangyayari talaga pag rush hour. Pwede naman nating kausapin yung executive department, yung escape na ano bang solution? Bawasan natin yung coding, ilipat natin dito. Kasi madali lang naman ron. Kung depende po yan sa reklamo po ng mga mananakay naman po. Adi pa po ang post ni Mr. Estropigan Laguna. Naniniwala ba kayo na makakamaniobra ang franchise gang na walang kakutsaba sa City Licensing Office? Sabi ko nga with your respect kay Bobot, with your respect, sinasabi ko man po na pwede nga po mangyari yun dahil nga po yung mga scammer na yan po nakakapagbilot po na isang kwento po yan. Ang nakita ko po dyan, kung sasabihin ko nga po sa inyo, meron doon pa pong natitira ng mga 100 plus na mga plaka na nandun. Hindi po yun ma-release kasi po yung mga franchise na yun ang nabigyan po natin ng moratorium na magpagawa sila ng Pero pagdating ng right time doon, ibibigay din po natin yon sa mga tao na aplikant. Ang duda ko, dahil siguro may nagkwento na meron doon plaka na natitira, yun ang pinaglaruan nila. Bumilot sila ng istorya doon. Alamin nyo po siguro, gumawa sila ng istorya na merong available na franchise. Yung pong natitira po, ulitin ko po, yung natitira po mga franchise po doon, iyon po yung mga binigyan po nato ng mga moratorium na humingi ng extension na makakabili pa sila ng motorsiklo, mapakagawa pa po natin. So nakapending po yun. Tapos yung iba naman po doon, hindi po nila maayos-ayos pa ang mga dokumento kasi may kamukha nung nag-change ng motor, nag-change ng motorsiklo. May proseso pa po doon. So hindi pwede pong pumasada yun na ibigay sa kanila yung plaka na yun. Ako sigurado ko po, yun ang napaglaruan kasi nakikita po doon, may mga nakapending po doon. Pero hindi po pwedeng ibigay yun kasi yun po, intended na po talaga doon sa mga taong dating may-ari, dating nabigyan ng franchise na yun. Kanya-kanya po tayong kanya-kanya po tayong pwede pong pero
nandyan na rin lang naman, halos nandyan ka rin lang naman bot sa loob. Well, free po. Siguro pag may nalaman ka, maski pa sekreto o palantada, sabihin mo sa akin bot kung sino. At sabi ko nga po, wala po akong igagalang, maski may manager pa po yan, sasagasaan ko po yan. And ininganip po natulungan si Lasay, Doliente, and Duluntap. Si Duluntap. Ayun ang... So, after that, Kagawad, talagang ang ang sabi nga ni naton ang yaon lang pero na mahiling ta ining silasay. So parang ni at large o nagtago na? Yung isa si Duluntap, nandyan pa naman siya kasi parang sinasabi ni Duluntap na ganito lang naman ako. Sabi ko, kung yan ka ako, pero kasama ka sa commit mo ng rhyme. Ibalik ko po sa wala ibang solusyon po dyan, sabi ko nga po. Kasi kung nagdududat po tayo na meron, pag pinailan natin ang kaso yan, pinailan nyo po ng kaso. Hindi po tayo pwedeng basta na lang po, kawawa nga Kaya nga nagbo-volunteer ako, natulungan ko na lang kung kailangan nila ng pera para makapag-file ng kaso on my own, magbibigay po ako sa kanila para ma-proven lang. Kasi pwede yung, halimbawa lang for argument's sake, yung sinasabi po ni Bobot na sabi ko nga po, hindi naman po totoo, base po sa investigasyon na kinandakto po natin. Pero, kung po yung napaila ng kaso, yung pong tatlo na yun, hindi posibleng hindi naman magkanta ng bayang magiliw yun kung talagang merong kasama yun. Tuluyan akong tuluyan. At least magkaalaman na. Pero sa panahon ngayon, maski nung pit-pit mo, wala talagang may sa kanila. Kaya nga nagkasundo yung doon, yung commitment na magbabayad sila. Pero pag 3 beses na talagang mag-iirita na yung ulo ng mga natin. Doon po sa mga may mga iniisip din na hindi ba nasa sa inyo po yon. Basta sa akin mga ganitong mga sa radio station, maski kayong mga taga-media na nagko-cover diyan sa Sangguniang Panlunsod, kung ano po ang sinasabi ko rito, kung ano sinasabi ko doon, isa lang po talaga po ang sinasabi natin, iyon po yung katotohanan. Kaya lang hindi na rin po natin may aalis siyempre ang pagdududa. Kaya ang tamang paraan po, sundin po natin kung ano po ang dapat gawin, kasuhan ang dapat kasuhan so that we can also kawawan ang mga taong na biktima po. And speaking of kawawa, sabi nga po ni Ma'am Carmen De Llosa, may nagpabakal daw sa 45K ang benta kang franchise. Buti na lang daw din niya pinabinakan. Franchise lang yan, ha? Kasi franchise lang yan. Tuda ko kasama yan dyan. Sa yan, scam na yan. Kasi ang iba, nagpapabakal, 100,000 kasamang motorsiklo doon. Kaya baka sinabi ko sa iyo na huwag kayong bibili doon maski maganda pa yung motorsiklo. Kasi hindi naman po namin. Si City Councilor Baldon po, kasi Vice Mayor, hindi po pipirma ng transfer doon. Kasi bawal nga po yun. Hindi matatransfer po yun doon sa tao na nakabili. Pwede nyo kunin yung motorsiklo, pwede nyo kunin yung pero sa pangalan pa rin to nung may-ari na tunay. Malay mo, hindi mo alam, binenta naman pala sa ibang tao. And sabi ni Emi Zamora, good morning Tabi, sana mabigyan nyo agad ng mabilis na aksyon ang nangyari sa amon. Scam franchise. Saroy ni sana biktima siguro. Kaya nga po, Ma'am Zamora po, sir, o kung ano po, sinasabi ko nga po na wala pong ibang solusyon dyan kundi mag-file po tayo ng kaso. Kasuhan na po natin. Kasi hindi naman po kami pwedeng mag-file ng kaso dyan. Dahil kung na-involve po lang yung city dyan, na-drug po, nagamit po yung city, mismo yung city po pwede mag-file ng kaso po dun sa scam. Hindi naman po, sabi ko nga po, maski isang dokumento po walang pumasok sa amin. Anong reason namin para mag-file dun? So yung mga nabiktima, na hindi na kailangan pa kung tutuusin ang testigo dahil the mere fact na nag-sign yung mga scammer doon sa isang papel na nangangako sila na babayaran nila at ibabalik nila yon, that is already an admittance of guilt. So gawin na lang po natin siguro ang tamang proseso. Kasi kung tagada natin, there's a big possibility maibalik po yon pagdating nyo sa korte po. Kasi kung sa ngayon po, magtuturoan na lang po, magkakaroon ng mga assumption tayo, sino ba may mali, sino pa ang ganito, parang ganyan po ang mangyayari. And baka isang araw idulog nyo ito kay Mayor Esther, sabi nyo kay Mayor Esther, Mayor, bayaran nyo na lang kami kasi kawawa naman kami, panghanap buhay namin. Actually, ang alam ko, mayroon na yatang letter silang pinadala kay Ma'am Esther. Sabi ko nga kay admin, kausap ko na rin siya na at least, kung tatanungin, may kwento na. Alam na kung ano. Kasi kung ipapatawag ako ni Ma'am Esther, na halimbawa hindi pa niya totally ang kung ano po yung sinasabi natin po rito, yun po sasabihin natin na wala naman po liability po talaga dyan yung
Oo. And sa usaping ito, siguro kahit si Mayor Esther hindi papayag na, or sabihin pa natin, mapera sa Mayor o ang pamilya niya, pero ang council, siguro pipigilan si Mayor Esther na wag ganyan, Mayor, kasi parang tinulungan pa natin ito, ang scammer, pag sinagot natin ito. Tsaka pwedeng mangyari uli. Kung titingnan po natin, sa talaga, ayoko na sanang balikan. Meron ba kung natatandaan mo sa unang junk pa noon sa city, yung talahib? Natalo mo yung talahib na yun? Mga naloko rin yun doon nung araw na wala rin Kaya lang, sa panahon din hindi ko alam kung paano yun. Natulungan po natin kasi ang ginawa namin doon, parang yun ang nagkaroon ng issuance. Maski medyo may resistance yung asosasyon dahil marami na daw yung franchise para lang ma-accommodate yung nagkanon. Wala po sa hand namin yon. Kaya sabi ko nga, if they're going to write a letter, at sa matter of fact, nagsulat na talaga sila, nasa executive department pa rin po yung decision doon. Pero lang sa akin nga po, pwedeng makatulong po ang sangguniang panlunsod through kung ano po magiging decision ng executive department kasi sa kanila pa rin po mag-i-emanate yan. Pero ang pakiusap ko lang po, wag naman po natin batuhin yung isang na wala naman po talagang naman po kinalaman. Pero pwedeng may presumption tsaka assumption tayo na posibleng ganon. Pero kung wala naman po tayong concrete evidence, lalo na sa akin, sabi ko nga po, 31 years ako naging pulis, imposibleng lumusot sa akin yan eh. Nalaman ko nga kung sino nakakulong doon na involved sa scam na nagkakabit-kabit yan eh. Hindi ako naniniwala po na pero sabi ko it's the right ng mga tao din na isipin nila. So, ang ko na lang po, sana magtulong-tulong na lang po. Kung sabi ko nga, ipahila ng kaso para kung ibabalik nila. Kung gusto nilang magsulat kay Ma'am Esther na ginawa na nila, okay lang na pa po yun. Para at least malalaman din po at doon ako alam na rin nga po siguro eh. Okay, sabi po ni Emi Zamora, yes po, nakabakal kami prangkis sa 46,500. Kaupod ako sa mga na-scam. Kada ko Si Abigail De Vera, good morning po, maraming salamat po Sir Baldon sa pagbulig sa amon ng mga naloko sa dinatri na scammer. Bagan kagawad ang dating kasi, kayo ni. Kung kailangan kong magtestigo kasi nandun ako sa kwentuhan nila, magtestigo ko sana kung gagamitin nila ako kasi nandun ako dun sabi ko nga, I was watching, pinakakinggan ko yung usapan nila dun sa mga naloko na sinasabi nila na na ina-admit naman nila. Pero paano ini? Para po sa iyo kagawad, case closed na ba ini pagdating sa komitiba mo? Sa akin kasi, actually, sa ganito ko lang pwedeng i-plantar doon kasi hindi ko po sila basta naipatawag ko na sila ilang beses but not totally appreciate kasi wala naman po kaming action na taken na usually po sa komitiba po mayroon pong dumating sa sangguniang panlunsod, it was put in an agenda, i-refer po sa committee but nag-manifest po ako sa kanya, po ako dyan na ipapatawag ko po na there was a report na ganito ganyan, kaya ako nakatake action po noon. Pwede silang doon kasi depende na nga po yan kung ano po ang action na gusto nila pong kasi ang sa akin lang naman po yung pinakamadali doon is to file a case. Yan. Tapos isa pa rin doon siguro yung sinasabi nila na ilapit kay Mayor. So kung ano ang magiging decision ni Mayor, so naman yun po doon. Kaya lang po ang Arkeni, I think the Mayor also maski anong bait ng alkalde natin ang panawagan ma'am, dapat mapiga natin itong tatlo kasi pag sinolder mo ito ang maging panalmingan ng ibang mga gustong manloko. It will happen again. Kasi sasabihin may pusong mamon naman si Mayor na sasagutin. It will happen again because it happened doon, sabi ko nga sa yung talahib noon natatandaan ko yung talahib noon na yung pati yung mga kung sino-sino mga ordinaryong tao dyan nagbigay ng pera din pero hindi ganito, ito malaki to malaki yan ang involved dito. Ang kaiba lang nito kasi yung dati kagawad ma-involved talaga na nasa loob. Ito ngayon wala man lang kahit isang involved na nasa loob. Kaya although sinasabi po na meron daw po, so hindi naman ako talaga sabi ko wala, pero kung meron di sama natin sa papailang kaso, tanggalin natin sa trabaho, kung kailangan ipakulong natin
Kasi, ano na yan, kasalanan nila kung tutusin yan. Kaya lang, sabi ko nga po, para makuha kung talagang sinasabi nyo, although ayoko na pong ulit-ulitin, itong tatlo na to ang pinakasusi. There was Yan. already an admittance. Kasi Inadmit hindi na naman nila sila magbabayad Oo. kung hindi nila ginawa yon. So ngayon, sila ngayon ang magsalita ngayon Kasi ako pinitpit ko na talaga Inano ko na talaga sila, talagang ano siya. Sabi ko, baka tinatakot lang kayo, baka ganito. Aside from that, kinatanong ko siya, binubulat-lat ko lahat ang dokumento kung saan pwedeng pumasok. And wala talaga akong makita ang dokumento na pumasok talaga. Kasi naalaman ko nga na nakahiwalay. May mga lalagyan silang hiwalay na dala-dala parate. Nandito nga yung folder mo, nandito nga yung folder mo. Na dapat yung folder na yun, nandun sa loob ng opisina yun. Paano naman nandun, nadala-dala ng mga scammer yung folder? Doon pa lang sana, nagduda na sila sana. Oo, at saka yun lang kasi medyo nakaladgad pa nga ang pangalan mo dito, Kagawad. Ginamit ka pang rason bakit hindi pa nireleasan. Yes. Dahil sabi niya hindi ko daw naasikaso dahil kamamatay lang daw ni Mrs. pero may daw ako nasa Manila doon. Siguro pagbalik niya ni Kagawad Baldon may issue na yan. Kaya nung bumalik ako, tempo naman may session talaga, tinapat ko na may session. Ang daming tao, sabi ko bakit? Ngayon daw ang release ng prangkisa. Tinanong ko pati yung mga Muslim. Sabi ko bakit saan man gagaling ang prangkisa na wala man kako akong pinirmahan. Saka sabi ko sa kanila, maski wala ako diyan, tatakbo pa rin ang transaction because mayroon naman akong vice chairman. And it so happened it is Kagawad City Councilor Danny Diladja who happens also to be former police officer. So hindi rason yun na wala ako na ganito. Although talaga sa panahon na yun talaga, medyo talaga nangangapa ako sa dilim. Siyempre alam naman natin na ganun ang istorya na kinuha na ng itaas Yun nga nakakasama ng loob doon despite na nangyari na pagdadalamhati mo, gamit pa yung pangalan mo. Pero sabi ko nga Diyos po, ko naman, yung sinasabi ko, Diyos ko naman, Sabado, magro-roadworthy. Dapat medyo nag-ano na sila doon. Ano na sa loob, maski man lang may kakilala sila doon. Sir, totoo ba tayo magro-roadworthy na Sabado? Kasi wala anong gano'n Tapos pwede sabi, asa na po yung papel namin? Di ko nandun sana, o kung hindi, may isa man lang sana na pumunta sa loob ng opisina, nag-follow up. Sir, nandiyan po yung... Kasi pag sinabing wala, di mo sabihin, paano mapaprocess yun? Kaya medyo may kot. Kaya lang, hayokong manisi. Kasi bakit mo sisisihin ang mga taong na biktima na lang? But all along, sa bagay, ang krimen naman talaga minsan dahil na minsan sa pagkukulang din, yung mga ganyan, ayokong manisi sa mga taong naging biktima. Pero mayroong konti lang talaga na tawag nito, hindi sana nangyari yan kung may kung may nagtanong man lang maski isa sa Pero pwede rin kasing ang ginawa nito mga scammer, Sabado kayo pumunta kasi walang tao, walang masyadong istorbo, hindi sagabal dun sa mga nag-oopisina. Pero dapat pumalag na sila noon. Hindi na nadagdagan. Kasi wala namang lumabas sa Taga City na nag-roadworthy. Kaya galit na galit yung mga pinapunta nila doon. Doon pa lang sana, konti pa lang yata yun, hindi na sana dumami. Hindi na sana dumami. Pero ang pinagtala ko, Kagawad, nung bumalik ka na sa sesyon, nandun sila. So, doon mismo, hinarap mo sila during the session? Actually, nalaman ko yan nung dumating ako, hindi pa a day before the session. Nagpunta sa akin si Kagawad Balde. Kagawad ko sa barangay Sampampang, the former barangay captain. May dala na 3 tao, nakakilala niya. Sir, sabi niya, may nangyari sir na ganito. Kinausap ko. Outright. Sir, sabi niya kasi marami kami. Pwede ba sabi niyang i-record mo yung sinasabi? Sabi ko, sige, i-record nyo. Pina-record ko. Sabi ko, record yung sinasabi ko. Doon sa mga na ganito, wala pong ganito. And kung sino man po, hindi ko na matanda, pero alam ni Kagawad Balde, pina-record ko. Yun yung unang-una. Pina-record ko sa kanila. Pagdating ko doon, na medyo pa ako doon. So, pina-record ko. Pagkatapos, nung malaman, the following day, dumating na. Kasama ulit si Kagawad Bert, siguro mga 15 na yata yun, nadagdagan. Wow. Hanggang sa nadagdagan, sabi ko, wag na kayo dito pumunta. Sa farm pa sila pumunta Sabi ko, doon kayo pumunta doon dahil may suspect naman tayo, umaamin naman daw. Dali na lang natin doon sa
pero kako, hindi kako official yan. Titipunin ko lang kayo doon sa City Hall, pero kayo kako ang magmi-meeting. Gusto ko mag-compromise agreement kayo. Ano ba talaga nangyari? Kasi hindi ko naman kako basta pwedeng pasukan yan na hindi naman kako refer sa akin ng Sangguniang Panlusod. Sa matter of fact, wala rin sulat sa akin, wala rin nakarating sa akin na report. Doon na sila nag-usap-usap, doon na nag-commitment na ibabalik yung pera September 30. Oo. Yan pala ang... Kaya nga sabi ko nga po kung gagawa lang ng paraan, kung pinailan ng baka pinalik na nga kasi siyempre, ay ba matatakot makulong, lalabasan kayo ng warrant of arrest. Hindi pa naman pwedeng hindi tanggapin ng prosecutor sa office yun kasi meron kayong admittance of guilt na pumirma kayo na talagang bakit kayo magbabayad kung hindi totoo yung binibintang sa inyo? Yan lang, itapos na eh. Sabi ko nga po sa inyo po, sa mga dati po akong pulis, alam ko po ang proseso kung ano po ang gagawin sa pag-file ng kaso. Wala pong lusot yan. Kaya mangyayari dyan po, sila mismo magpapabilis po yan, na ibalik po sa inyo ang pera. Yun po ang number 1 na solution po dyan. Hindi na po tayo mag-pinpoint kung sino po ang may kasalanan. Kasi sabi ko, pwedeng sinasabi nga minsan na nabanggit din po ni na posible daw meron sa So, yun ang pinakamadaling doon. Kasuhan ang dapat kasuhan. And alam naman natin po during the procedural na sa mga kaso-kaso minsan yung mga hindi ka involved na nga kumanta na ng bayang Mag-Ilo kung sino talaga doon ang mga kaya ang talagang majority involved sa na yan. Tapos kung halimbawa lang po, meron talagang nabigyan sila ng pera, di bawiin nila para mabuo nila yung pera na yon. Kung hindi, sisigaw kita. Kung halimbawa po lang, sabi ko pero yun po ang dapat na solusyon po doon na in the meantime. Yung kay yung padadal kay mayor naman, isa rin po yung solusyon. Kaya lang sabi ko nga, medyo it will take siguro siyempre no processing kasi siyempre rin decision pa rin ang kailangan doon Pero hindi po ako naniniwala na ibabalik po ni yung pera po. Kaya nga nung time na biglang nagkaroon ng issue sa Talahib, in fairness that time kay the late Mayor LD, hindi niya talaga ito tinolerate. Kahit nga siya sinasabi na involved doon, pati si Mayor sinabi na involved doon sa parte na yun. Panahon ni LD yun. Oo, kaya ang ginawa ni Mayor talagang pinaubaya niya ito sa panlungsod na mag-conduct ng investigation. So, talagang yun, may involvement sa Secretariat ng Sangguniang Panlungsod dun sa franchising. Tapos, ito naiiba naman. Kaya, wala naman siguro dapat maging revamp saka wala naman tayong dapat i-cover up dito sabi ko nga walang dapat i-cover up kasi tinataya ko po ang 21 years ko pagiging city councilor po na marami na rin akong dinanas dyan na kaso sa ombudsman dahil sa dala sa serbisyo. Hindi po ako problema, hindi sa corruption o ano pa man sabihin mga may reklamo sa ombudsman, kasama po yun sa RESCO na minsan nagkakaroon ng decision yung Sangguniang Panlungsod or whatever na sa awa ng Diyos naman po naanuhan naman po natin yun. So wala po dapat, itataya ko po pangalan po ng pamilya ko, itataya ko po dyan na wala pong dyan. Kaya sabi ko nga po, kung talagang meron kayong sino pa man, welcome po kayo kay Kagawad Baldon. Hindi ko ilalabas ang pangalan nyo, paalamin nyo lang po sa akin and I will take I will take action kaagad po. Paabot nyo po sa akin. Sa lahat po ng mga dyan po sa city o sa mga nabiktima, kung may alam po kayo, ipaabot nyo po sa akin at makikita nyo po nagagawan po ng aksyon. Hindi ko sinasabi po na hindi po natin naimbestigahan, baka naman po hindi po totoo, pero magkakandak po tayo ng investigasyon para lamang po dyan. Welcome po kayo. Doon naman sa tatlong sinasabing scammer, baka malakas pa ang loob nyo kasi baka isipin nyo, walang nakukulong sa utang. Remember, hindi po ito utang, sindikato ito. Syndicated estafa po yan. Yan, syndicated estafa yan. Kaya mag-isip-isip na po kayo bago pa mailabas ang kaso para sa inyo. At yung involved naman dito, napakalaki po ng offer sa inyo ni Councilor Baldon. Sasagutin niya. Kung wala kayong pera, kasi nakuhanan na nga kayo ng pera, this time, sasagutin niya
Hindi. ang gastos. Ganito sa file ng kaso. Kasi yung pag-file kaso minsan may parang may mga may ano ka diyan. Ako po ang mga ano doon kasi when it comes to lawyer naman nandiyan naman po yung PAW Hindi nila kailangan po Yan, oo. libre naman tayo po, may public attorney's office naman po. Kaya lang kung may mga along the way sa pag-file ng kaso po, merong gagastusin po. Si Kagawad Baldon po, sasagutin ko po. Ayan, kalma, kailangan nyo habang naghihintay, kailangan magkape. Okay. Ako sagot ko na rin ang kape. Punta kayo dito sa kantin. May filing, may mga docket pa yata yan, may mga ano yata yan. So, Kagawad, at this time, hagadon ko po ang sa imong pangapunan. Pero bago po yan, sabi ni Abigail De Vera, ako po halos 52K ang gabos na hinagad sa akon, pero ang binutang nila sa kasuratan 45K lang po, pero damo po ang conversation namon. Sabi man ni Amy Zamora, yes po, yan ang reason nila, kompleto ang transactions nila via text sa number. Yan, text lang palang ginagamit, bakong messenger kasi makikilalang pandok ninda. Salamaton, sabi ni Amy, salamaton tabi Honorable Baldon at sa angkor at sa programa niyo po, okay? Doon, doon sa nagsabi na may kasuratan, kung pwede po, siguro po, baka maparnisan po tayo, baka makatulong pa po yun, siguro po sa ano. Oo. Kasi kung titingnan po natin, iti-trail po natin, may kasuratan, tingnan natin sino bang kaharap ng gumawa ng kasulatan. Yun naman sa mga text message, yun din nga sinasabi ko, text message lang sa katawag, ba't ititiwala po natin yung pera? Kaya lang, hindi po, nangyari na po yun Nangyari na po yun. Sinasabi ko lang po, the next time around, probably not of franchise scam, o sa lahat po ng bagay sa pang-araw-araw natin. Huwag po tayong basta madadala po sa mga salita, magtanong po, hindi po bawal magtanong. Hindi po to ang advice po ni City Councilor Baldon, hindi po to dun sa mga sa na-scam na kasi nangyari na po yon, nabiktima na po. Ito pa po yung sa lahat ng sa araw-araw na gawin. Alam natin, maraming manluloko dito sa mundo. Sana maging yung tawag sa mapag-obserba po. Pag magtanong po tayo sa nakakaalam. Yun lang po ang hangad ko. Okay. So, yan po, ang payo ni Kagawad Nestor Baldon. Sabi niya kanina, ultimo driver ng basura niya, na-scam pa. Kasi hindi nagtanong. Okay, wala naman pong masama na sa pagtatanong. Hindi ka naman po sasabihan na tanga ka, bobo ka dahil hindi ka nagtanong. Sa bagay na po yun, ilagay natin ang ating sarili sa dapat nating kalagyan. Okay po? So, ngayon, Kagawad, hingin ko po ang iyong mensahe at panawagan doon sa mga nabiktima kung ano ang pinaka best way na dapat nilang gawin habang naghihintay sila sa parang wala na Kasi September, October, ngayon November na. Tulad po ng sinabi ko po, dapat dito po may drastic action na po tayo. Ano po ang drastic action? Mag-file ng kaso. Kasi ang mangyayari po dyan, baka mangako na naman susunod. Ganun din po doon hahaba yung kwento. Kasi kung talagang gagawin, ginawa na. Ngayon, doon naman po sa mga kung nakikinig naman po yung mga involved dito, gawan nyo po ng paraan po. Kasi sabi ko nga po, hindi po to ordinaryong nangutang po na sasabihin walang nakulong sa utang. Hindi po to ganun kasimple po. Sana po gawan nyo ng paraan para po at least masettle lang. Kawawa po itong mga nabiktima po. Ang mga hindi yung dahil nga migrant worker, may pera naman siya, hindi po yun ang usapan. Dugot pawis po ang sinakripisyo po ng mga taong ito. At ito naman po mga nandito sa local na nangutang para lang pakinabangan nyo. Talagang po napakasakit at talagang ang sama-sama po ng ginawa nyo. Pero since ginawa nyo po yan, haharapin nyo po yan sa tamang lugar. So, masabi ko na lang po, abangan ko po, antayin ko po sa inyo kung ano po ang mga may tutulong nyo po tungkol po dito sa kaso na ito. At kung ano pa po ang may tutulong ni Kagawad Baldon sa inyo po, magsabi lang po kayo. Salamat po. Okay, so yan mga kaibigan, si Kagawad Nestor Baldon para sa tuyang programang Issue Oro mismo, ngunyanal daw nini, Miyerkules, sa Giraray. Basta kung sakali kailangan pong ako sa programa mo when it comes to issue like this or sa mga iba pang issue, 100% po ako nandito po ako dahil gusto ko pong makatulong po sa tao at makatulong po sa mga dapat tulungan. Salamat po. Okay, ini po an politiko na maski ba kung election, wala man siyang involved sa election, pero anytime, maski banggi, i-text mo, na-reply, and
Yaon, maasahan. Salamat tunon po. Salamat. Pwede pa? Yes. Tsaka, hindi naman po kayo mag-isip, makakandidato lang si Kagawad Baldon. Hindi po ako kandidato ngayon. Ako lang po ang matitirang city councilor dyan dahil Liga President po ako. Matagal pa po ang ko po. Kaya, hindi po pwedeng sabihin na namumuliti ka si Kagawad Baldon. Sa akin po, pag sinabi kong kung tutulong po tayo. Kaya sabi ko, pag-usapan po natin to, wag na lang po tayo magturuan. Kung ano po, willing naman po ako, nandyan lang po ako. Salamat po ulit. Okay, thank you very much. Sa ngaran ng building staff ng Bicol TV Sorsogon, Maraynal daw asin Diyos mabalos. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.